Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Ayong kaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sang Huwebes, Mayo 29, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay kag karon sa aton mainit kag balantayan nga mga pangulong dinalan. Una nga kaso sa monkeypox sa Iloilo City, ginkumpirma sang City Health Office. Siya sang Iloilo nakabalhag man sang isa ka kaso sang monkeypox. Mayor Jerry Treñas ginpangabayan publiko nga mangin kalmado sa piyak sang una nga nabalhag nga monkeypox case sa Iloilo City. Wivra nakakuha na sang 20 ka gold medal sa nagapadayon nga 2025 palarong bansa sa Ilocos Norte. Duha ka gold na pauli sang taga Carles Iloilo. Anong kapamilya na apektuhan sang sunog na nagluntad sa distrito sang Molo. Apat na dakpan sa bypass operation sang kapulisan sa distrito sang Arevalo masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sa illegal drugs na recover sang kapulisan. 9.3 million pesos nga halit sa agrikultura na balag sa Negros Island kasunod sa paglupok sa Mount Canlaon. Department of Agriculture may nakahanda nga bulig. DTI Region 6 nagpabutyag sang suporta sa coffee break. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Una nga kaso sa monkeypox sa Iloilo City ginkumpirma sang City Health Office. Radyo Pilipinas. Radyo Detalye sa balita. Ginkumpirma sa Iloilo City Health Office na mayroon na nga kaso sa monkeypox sa syudad sang Iloilo. Sa Mayo 27 na ibaluan nga positibo ang nanging resulta sa test sa pasyente sunod kay Dr. Marian Diaz sang City Health Office. Apat naman ang suspected kay ginpaidalom sa laboratory testing ang ilang specimen kay ginahulat pa ang resulta halin sa RITM sa Metro Manila. Padayon naman ang contact tracing sa mga nangin kaupod sang pasyente. Pangin pahayag sang CHO nga wala sang travel history mga nagpositibo kag ginaimbestigahan pa kung ini ang local transmission. Nagpaiway na sa paghatag sang identity ang CHO sa pasyente. Pangin pahayag nga yara sa stable nga kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Siya sang Iloilo nakabalagban sang isa ka kaso sang monkeypox. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace. Napapalag na ang probinsya sang Iloilo sa isa ka kaso sang monkeypox o kung mpox. Ginkumpirma ni Dr. Maria Socorro Canyon, Provincial Health Officer sang Iloilo, nga sa tatlo nga ginpadala nga specimen para sa confirmatory test sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, duha ang nagbalik na negatibo kag isa ang nagpositibo. Ginpahayag pa ni Dr. Canyon nga ang nagpositibo wala sang travel history, naka-home isolation kag padayon nga nagapaayo. May siyang ka-close contact ang pasyente apang sabig sa monitoring sa PHO, wala sa may nakitaan nga simptomas ng mpox.
Samtang, nag-abiso si Dr. Quinion sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag aktibo sa proteksyon sa ikaayong lawas. Gimpasaling man ni Dr. Quinion ang publiko nga padayon ang disease surveillance sa probinsya, hindi lang sa MPAX kung hindi lakip man sa iban nga notifiable disease. Ang probinsya sa Iloilo, aktibo ang monitoring sa mga notifiable diseases pamaagi sa aton Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kaupod sa aton mga disease reporting units sa health centers kung sa mga hospitals. Based sa official confirmatory test results sa specimen nga ginpadala sa RITM, sa tatlo naton ka specimen nga ginpadala sa probinsya sa Iloilo, tuwa nag-turn out negative, kag may isa kita nga na-confirm case sa MPAX. Nabatian ang kamahisang pahayag ni Dr. Quinion. Madumduman na una maging kumpirma sa Iloilo City Health Office sa parehong nga adlaw nga minabalhagman nga isa ka kumpirmado nga kaso sa MPAX sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Diin panugyan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang publiko nga magpabilin nga kalmado sa piyak sang na-record na kaso sa monkeypox sa Iloilo City. Sa official statement ni Treñas, ginmanduan man siya tanan nga concerned departments sa pagsuporta sa City Health Office sa pagmonitor sang sitwasyon. Ginpasiguro sa alkalde ang close coordination sa City Health Office sa National Health Agency agud mangin matalunsay ang pagproseso sang contact tracing, laboratory testing kag case monitoring. Naibalawan na ginkumpirma sa CHO ang unang monkeypox case kag 4 ang suspected cases sa diin wala naman sang travel history ang pasyente. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Wivraa nakakuha na sang 20 kabulawan nga medalya sa nagapandayon nga 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Detalye sang balita. Nakakuha na sa 20 kabulawan ang Western Visayas sa regular sports na nagapadayon nga palarong pambansa sa Ilocos Norte. Samtang sa partial unofficial medal tally, as of 7:47 p.m. sang May 28, may 20 na ka-gold ang Wivraa, 22 ka silver kag 18 ka bronze. Sa 20 nga bulawan, 11 nakuha sa elementarya kag 9 sa sekundarya. Samtang sa overall tally, rank 3 ang reyon sa A sa regular sports. Nagapanguna ang National Capital Region na may 60 ka gold, 31 ka silver kag 18 ka bronze. Rank 2 naman ang Region 4A Calabarzon nga may 26 ka gold, 39 ka silver kag 24 ka bronze. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Student athlete gikan sa Western Visayas bago nga record breaker sa palarong pambansa. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. May isa naman ka student athlete kikna sa Western Visayas nga naka-record break sa palarong pambansa 2025. Bago nga record holder sa palarong pambansa si Trixia Ann Arellano sa 200-meter dash elementary girls. Nakakuha sometime si Arellano nga 26.4 nga nag-break sang 17 katuig nga record ni Maureen Emily Etcheridge Verse nga nakakuha naman sa 26.7 sang 2008. Magluwas kay Arellano, una na nga naka-break man sa record sa Nico Villaran kag George Gabriel Salceno para sa Athletics Secondary Boys. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ito nga duha ka gold medal ang ginpauli ni Eda May Arceo sa Carles Elementary School, isa sa mga atleta sa Western Visayas sa nagapadayon nga parong pambansa sa Ilocos Norte matapos nga magdaog ini sa athletic event. Nadaugan ni Arceo ang ikaduha na gold medal sa elementary girls 400 meters hurdle. Antes ini nakuha man ni Arceo ang unang bulawan nga medalya sa 100 meter hurdles elementary girls event. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Padayon man ang pagdugong sa medalya sa Western Visayas sa nagapadayon nga palarong pambansa ang duha ka kapisnon athletes nga ginkilala kanday Mirishka Rain Ablao kag Alexandria Victoria Ignacio ngalon sa estudyante sang Binancio Taekwondo Academy ang nakakuha man sang bronze medal sa Taekwondo Secondary Girls. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagdabot sa anom ka mga pamilya kag 17 ka mga pumuluyo ang naapektuhan sang sunog nga nagluntad sa Barangay Salvacion na Bughabog Molo kahapon na sunog ang 5 ka mga puluyan kag 1 ka bodega
3 ka mga puluyan na totally damaged, kag 2 ang partially damaged, kag 1 ka bodega. Gina-imbestigaran pa sa Bureau of Fire Protection ang ginilian sang kalayo apang ini ang gintumod nga naghalin sa puluyan sang pamilya kanha kag madasig nga naglapta sa kaiping nga mga pamalay. Dako naman nga pagpanghangkat sa mga bumbero ang pagsulod sa lugar bangod nga makitid ang mga dalan. Gindeklara sa third alarm ang sunog kag na fire out alas 4 sang hapon. Wala naman sang record nga napilasan sa nagluntad nga sunog. Padayon pa ang pagpangusisa sa Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang kalayo samtang temporaryo naman nga nagapuyo sa Iloilo City National High School kag sa Baluarte Elementary School ang mga biktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang 4 ka drug personality lakip ang 2 ka identified high-value suspects sa ginpatigay nga joint anti-drug operation sa barangay Calaparan, Arevalo sa siyudad sang Iloilo. Sa pagpanguna sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 PNP Drug Enforcement Group SOU6 Iloilo City Police Office Drug Enforcement Unit kag ICPO Station 6 na kumpiskar sa otoridad ang 305 grams ang suspected shabu nga nagabalor 2 million pesos 74,000. Ginkilala ang mga subject asanday alias Joe 29 sa barangay San Vicente Haro, alias GM sa barangay Bacau Mandurriao, alias Nika kag Iko Lunsay 23 anyos taga barangay Rizal Estanzuela City proper. Ginpanginbulahan ni Police Brigadier General Jack Wangki, hepe sa Police General Office 6 ang otoridad sa madinilag-on nga operasyon. Paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapakatubang sang 4 ka mga nadakpan nga suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 9.31 million pesos ang balor sang halitan sa agrikultura sa Negros Island bangod sa paglupok sa bulkan Canlaon inisandig sa datos ng Department of Agriculture sa diin naglabot sa 122 ka hektarya sang agricultural area ang kasangkaron sang nahalitan. May 248 ka mga mangunguma ang apektado kag 387 metric tons sang produkto agrikultural ang wala napuslan. Magluwas dari 240 kanunay tuway nga kasapatan ang ginsaylo sa Negros Occidental Research Outreach Station sang DA nga nahamtang sa siyudad sang La Carlota. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpalabot ni DA Negros Island Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo nga may nakahanda nga bulig pang agrikultura para sa mga apektado nga mangunguma. Ginpasiguro man sang DA nga padayon ng ilang pagbantay sa estado sang bulkan nga sa karon nagapabilin pa sa Alert Level 3. Ginabantayan man sang ahensya ang hulag sang presyo sang mga balaklon kag kalidad sang tubig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Monitor sang Iloilo Provincial Government ang estado sa kaso sang dengue ASF kag pagpanghanda para sa pagsulod sang tig-ululan. Sa ginpatawag na sinapol ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang Civil Defense Cluster, ginhambalan ng 3 ka managapangunang issue. Ginpabaskog pa sa karon sang Iloilo Provincial Government ang case management. Sabay naman sa Provincial Health Office batok sa dengue lakip ng pagpasiguro nga dapat bastante ang IV fluids, test kits kag hospital beds sa mga hospital kag health center sa probinsya. Ginmando man sa gobernador ang pagpadayon sa pagpasangkad sang clean up drive para malikawan ang pagpangitlog sang lamok na posible nagadala sang balatian. Sa datos sang PHO, 1,742 na ang kaso sa dengue sa Iloilo, siyam ang napatay karon nga tuig. Pinaanggit sa pareho nga period sa 2024, 77% ang pagsaka sang kaso karon nga 2025. Sa ASF naman, ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga may 11.42% na pagtaas sa inventory sang baboy o 8,256 ka ulo. Padayon ang surveillance ng ASF Task Force sa mga kabanwahanan, pantalan kag paluparan sa probinsya. Sa piyak na bayan ginpasiguro naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang kapasidad sa opisina sa pagkatubang sang mga emerhensya. Sa Mayo 30, liwat nga magpatawag sang sinapol ang gobernador kaupod naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nandun sa nakaligad na 24 oras nga monitoring sa DOST PVOX 22 ka volcanic earthquake ang nabalag sa Bulkan Canlaon.
Naglabot naman sa 947 ka tonelada kada adlaw ang ginpagwa nga sulfur dioxide flux sa aktibo nga bulkan kag plume nga may 76 meters ang kataason padulong sa nakatungdan kag naaminhan nakatungdan. Nagapabilin sa alert level 3, magmatic unrest ang bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sa padayon nga suporta ang Department of Trade and Industry o DTI Western Visayas sa coffee break nga nangin key player sa economic landscape kay nagapakita sa entrepreneurial excellence sa rehiyon. Suno sa DTI, ang coffee break nga nagsugod sa isa ka outlet sa Timawa nagsanyog bilang isa ka ginpalangga nga coffee chain karon mayara na sang pila ka branch sa rehiyon. Dugang pa sang ahensya, inisa ka matutuod nga testimonya sang Ilonggo entrepreneurship nga nangin inspirasyon man sang iban pa nga negosyante. Ang coffee break ay kilala sa ilang premium coffee blends, kag specialty drinks, artisan preps, kag iced beverages, freshly baked pastries, kag light meals ang nakahatag sang trabaho samtang nagasuporta sa mga lokal nga manguma sang kape kag kakao. Naibaluan nga sining karon lang nangin matunog ang pangalan sang coffee break sa social media kasunod sa nangin review sa isa ka vlogger sa ilang mga pagkaon nga ginsaway naman sang madamo nga mga Ilonggo. Liwatogin panugyan sang ahensya nga suportahan ang mga lokal nga negosyo pinaagi sa Buy Local, Go Local. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpaidalam sa paghanas ang sang mga trainer kag capacity building ang 40 ka mga farmer leaders kag agricultural extension workers sa Negros Occidental. Ini may kang tanan sa pagpatuman sang Masagana Rice Industry Development Program sa Department of Agriculture Western Visayas. Ang aktibidad nga ginhiwat tumalin Mayo 19 to 23 nagalakip sang pila ka diskusyon angot sa MIRDP growth stages sa mga humay, hybrid rice protocol and performance, seedling preparation kag protocol paggamit sa biofertilizer kag soil ameliorants. Inpatpat man sa aktibidad ang angot sa pagdumalas ang hilamon, peste, pamalatian kag nutrisyon. Gintudloan man ang mga inisang basic na pamaagi sa pagsulat sang simple nga communication letter. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 300 ka mga partner beneficiaries ang Project Lawa kag Binhi sa San Dionisio, Iloilo nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Ni Marian Grace Ernia. Nagbatong sa cash aid ang 300 ka partner beneficiaries sa Project Local Adaptation to Water Access sa Conlawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest sa Binhi sa Department of Social Welfare and Development gikan sa San Dionisio, Iloilo sa Damlaglang. Kada benepisyaryo ang nagbaton sa 9,600 pesos na compensation matapos ang 20 ka-adlaw nga cash for work and cash for training program. Ginpaidalom ang mga benepisyaryo sa capacity building training kag hands-on activities nga nag-focus sa disaster preparedness, sustainable management sang small farm reservoir nga essential sa pagsabot sa food kag water security sa tunga sang climate change. Naghiwat man ang staff sang DSWD kag operasyon sang local government units sa monitoring kag assessment visits sa community gardens kag SFR sa 7 ka barangay sa munisipalidad para i-evaluate ang project outcomes kag mapasiguro ang sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inpanginbulahan sa Iloilo Provincial Government ang ila 21 ka eskolar nga nakapasar sa licensure examination for teachers sang Damlaglang. Ang mga eskolar nagikan sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, Iloilo Science and Technology University, West Visayas State University kag Northern Iloilo State University. Sunod sa Kapitolyo, 16 sa 21 ka isip scholars na nakatapos sa kolehiyo na may Latin honors, 8 ang magna cum laude kag 8 naman ang cum laude. Positibo ang gobyerno probinsyal nga mangin maayo ang manunudlo nga mga scholar para sa maayo nga palabuton sa kabataan. Naibuluhan nga ang isip isa ka full college scholarship para mabuligan ang kabataan nga nagkakatapos sa senior high school apang wala sa ikasara nga makapadayon sa kolehiyo. Agod madala sa mga benepisyaryo, dapat ang estudyante naka-enroll sa state universities and colleges sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwan ng serious evaluation antes sa tion kag pagkatapos sa pagpatuman sa programa ang monitoring and evaluation section sa DA Region 6 sa pagpasiguro sa katalagan sa mga programa kag proyekto sang ahensya para sa mga umuma. Suno kay Dr. Eman Fernandez, nagapatuman sila sang formative evaluation sa tion sa pagpatuman sa programa
kag summative evaluation naman pagkatapos ang implementasyon. Sa tunga-tunga sa pagpatuman sa proyekto, naghiwat man sila sa midterm evaluation kag ex-post evaluation pila ka tuig pagkatapos. Nahibuluan nga diri ginalantaw kung nalabot bala ang mga tinutuyo kag target sa programa para sa mga beneficiary. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang papel sa monitoring and evaluation section sa DA Western Visayas sa pangkabilugan kakadalagan sa mga programa kag proyekto agrikultural. Ini ang impatpat ni Dr. Eman Fernandez sa usapang agrikultura. Suno kay Fernandez, lakip sa papel sa M&E section. Amo ang paghiwat sa field monitoring para may baluan ang epekto sa proyekto sa pagpangabuhi sa mga benepisyaryo. Dugang pa ni Fernandez, pinaagi sa ila opisina. Ginatumod kung matuod bidmaan ang nga nakabaton sa benepisyo ang mga manguma o kung may isda sa mga ginapatuman ng programa kag kung may mga kapaltahan, madasig man iniingam masabat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakamalag sa masobra 200 million pesos nga real property tax collection ng Antique Provincial Assessor's Office karon nga tuig sa datos sa opisina. Naglabot sa 223 million ang real property tax collectible sa probinsya sa unang quarter sa 2025. Mas mataas pinanggid sa 221 million pesos nga koleksyon sa pareho nga period sa 2024. Suno kay Ms. Maria Thea La Vega, gidpasangkad gid man sang PAO ang ila assessment sang real properties. Sini nga tuig agud mapataas ang kapin 1% ang real property tax collectible sang Antique. Sa kabilugan, nakaproseso kag nakaaproba sang 1,426 assessment transactions sang Provincial Assessor's Office. Lakip na diri ang simple nga transfer involving property subdivision, reclassification and reassessment of land and buildings kag assessment sang buildings kag machinery. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas sa Lasot sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw. Huwebes, Mayo 29, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please follow, share kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo, Radyo Pilipinas Community Group. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Kada aga ako nagid lamang ang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas.
Radyo Pilipinas, ang bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.